Ahem, ahem, ahem. Nandito pa ang kahon. Hindi pa ako patay. Nasaan ba ito? Baguhan, alam mo ba ang mga patakaran? Bago ka kumain, magbigay galang ka muna sa amo mo. Kakdatang ko lang. Anong patakaran? Kung hindi mo naiintindihan, tuturuan kita sa sapilitan. Anong klaseng halimaw ito? Ikaw, Ginoo. Panoorin mo, ipapakita ko sa iyo ang isang palabas. Ikaw, ano ang balak mong gawin? Tingnan mong mabuti. Halimaw, halimaw talaga. Siguradong salamang ka yan. Mga kapatid, dalhan niyo ako ng licorice para sunugin siya. Hindi man lang makapagpaapoy. Bakit ka nagpapanggap na pulubi? Ha? Apoy mula sa langit, bumaba sa mundo. Mahal na diwata, patawarin niyo po ako. Ang kahong ito ang buhay ko. Gusto mo pa itong agawin? Hindi na po talaga. Mula ngayon, sumama ka sa akin at may makakain ka. Salamat diwata, salamat diwata. Opo. Bukas ng umaga, pumunta ka sa Zhao Residence at isumbong mo ito kay Elder Zhao Dezong. May isang demonyong nakasuot ng baluti na parang ginto sa abandonadong templo. Nakakapagpaapoy siya mula sa palad. Ipapakita ko sa kanya ang kaparusahan sa panggugulo sa akin. Gumising ka. Pumunta siya para humingi ng saklolo. Natutulog pa ang bakal na pamalo. Hindi pa yon magigising ng ilang oras. Pwede mo ba akong tulungan sa isang lakad? Ano ang pangalan mo? Afu ang pangalan ko. Kuya Xiaonian, ano po ang ipapagawa ninyo sa akin? Pumunta ka sa pamilihan ng gulay sa timog ng lungsod. Hanapin mo ang pwesto ng nagtitinda ng tokwa. May isang ale roon na napakalakas ng boses. Ang apelyido niya ay Wang. Siya ang nagtitinda ng tokwa. Ibigay mo sa kanya ang patalim na ito. Kasing tigas ng bakal ang dugo niya. Hihiramin niya ito ng 3 araw. Ilang repolyo ang mayroon ka, magkano ang bawat isa? Pagkalipas ng 2 oras, magiging 3 beses ang presyo. Maniwala ka sa akin. Bilisan mo. Xiao. Suk Xiao. Kahapon, nagkwentuhan ang 2 pulubi. Sabi nila, ngayon ay ika-7 araw ng ika-3 buwan. Magsisimula ang clearance sale sa pantalan sa timog ng lungsod. Ngayong ika-7 araw ng ika-3 buwan, magkakaroon ng kakulangan sa repolyo. Ngayong araw mismo. Ano ang magpapamahal sa repolyo natin? Sabi ng Kuya Xiaonian na nagtitinda ng tokwa sa amin, tataas ng 3 beses ang presyo ng repolyo. Sino ang batang iyon? Manghula. Sinabi na niya. Kung hindi ka naniniwala, tingnan mo ang perang binibilang ng iba. Sige, maniniwala ako sa pagkakataong ito. Bibilhin ko na lahat. Tapos na, wala nang paninda. Ubus na, wala nang repolyo. Ale, ipinagbibili ba ang repolyo na yan? Magbabayad ako ng 3 beses sa karaniwang presyo. 3 beses, talaga bang 3 beses? Xiaonian. Kahanga-hanga. Isa ka talagang buhay na diwata. Hindi ako diwata. Ituring mong pautang sa akin ang perang ito. Pambukas na puhunan para saan? Magtatayo ako ng unang delivery shop sa kabisera. Maghahatid kami ng mga gamit para sa ibang tao. Maniningil ayon sa layo ng biyahe. Ang tawag dito ay delivery. Nakakapagpaapoy mula sa palad. Apoy mula sa langit, bumaba sa mundo. Kailangang iulat agad ito kay Elder. Kabisera, heto na ako. Bayad sa proteksyon. Bayad sa proteksyon. 1 buwan, 5 tile. Ganoon na ba kapos sa pera ang mga tao ng Zhao Residence? Ikaw. 5 tile para sa'yo. Iabot mo sa Zhao Residence. Ganito na lang. Direkta ko nang ihahatid sa Zhao Residence. Para hindi ka na kumita sa pagitan. Kung kaya mo, habulin mo ako hanggang kamatayan. Kung maaabutan mo ako, sige, habulin mo. Iyon na ang tindahan. Lumilipad sa bubong at tumatalon sa pader. Ito ang tinatawag na sining ng pag-akyat sa pader. Hindi ka pa nakakita ng ganito, ano? Kuya Xiaonian. Kumpleto ang 10 delivery. Ang talaan ng Li Residence sa silangan ng lungsod. Ang liham para sa Zhang Residence sa kanluran ng lungsod. Ang mga sample ng tindahan ng seda sa timog ng lungsod. Lahat ay natanggap at napirmahan. Kahit isang buong araw sa istasyon ng karwahe, hindi pa rin matatapos ang mga delivery. Unahin natin ang pinakamalayo.
Sa pagbabalik, tatanggap tayo ng mga order. Hindi tayo dadaan sa paikot na ruta. Naihatid ko na ang liham ko sa tanggapan ng pamahalaan. Nakarating na, pirma na lang ang kailangan. Mas mabilis pa ito kaysa sa istasyon ng karwahe ng pamahalaan. Babalik ka pa sa susunod, ha? May discount sa loyalty card ng mabilisang delivery. Mag-ipon ng 10 layang, may libreng 1 layang. Hampasin mo ako. Sa wakas, dumating na rin kayo. Kanina pa ako naghihintay sa inyo. Hampas ng isa. Walang makakalusot. 3 segundo. Patutulugin kita sa loob ng 3 segundo. 3, 2 segundo. Sabay-sabay tayong sumugod. Panoorin mong mabuti. Kumikislap na kahoy. Maghintay ka sa akin. Mahal na Ginoo. Napunta ka ba rito para makipagnegosyo o para makipag-away? Isang tao lang ang nagpabagsak sa 6 kong tauhan. Alam mo ba kung sino ako? Ako ang pinakamalaking mangangalakal ng butil sa kabisera. Balita ko, naputol ang transportasyon ng butil noong nakaraang taon. 3 beses tumaas ang presyo ng bigas sa loob ng 3 buwan. Sino ba ang hindi nakakaalam nito sa kalyeng ito? May kakaiba sa batang ito. Bukas, papalitan ko ng bago ang karatulang ito. Kung gusto ninyong basagin ito, halina kayo anumang oras. Tara na. Mahal na Ginoo, hanggang dito na lang. Ano ang pinagmulan niya? Anong salamangka ang ginagamit niya? Gusto kong malaman ang buong katotohanan. Hindi basta susuko si Kuya Xiao niyan. Kung gayon, ipakita natin sa kanya kung paano talaga magnegosyo. Wala man lang kasama si Xiao niyan. Bakit nagmamadali, magsisimula pa lang ang palabas? Sa liwanag na 7 kulay, nagpakita ang diwata. Bukas na ang mabilisang delivery service. Nagdadala kami ng mga gamit para sa iba. Singil ayon sa distansya. Libre ang unang order. Kapag late, doble ang bayad pinsala. Libre ang unang order. Ito ang tinatawag na loyalty card. Mag-ipon ng 10 layang, may libreng 1 layang. Mga bagong ani mula sa silangan ng lungsod. Darating sa loob ng kalahating oras. Sa kanluran ng lungsod. Tindahan, sa silangan ng lungsod kayo nakatira. Tindahan, sa kanluran ng lungsod ang delivery. Darating sa loob ng 1 oras. Kapag hindi dumating, babayaran ko kayo. Kahit ang istasyon ng karwahe ay umaabot ng kalahating araw. Mabilis tumakbo ang mga tauhan ko. Kuya Xiao niyan, unang order. Lay Residence. Maghahatid ng regalo para sa kaarawan sa Zhang Residence. Naihanda ko na ang ruta. Dumaan tayo sa maliliit na eskinita para maiwasan ang dagsa sa pangunahing kalsada. Ayos. Naihatid na. Sabi ni Elder Zhang, mas mabilis pa tayo kaysa sa mga karwahe ng kanilang tahanan. Totoo ba o palabas lang? Ako ang maghahatid ng liham sa timog na bahagi ng lungsod. Ako ang maghahatid ng tela. Isa-isa lang, huwag magsiksikan. Kuya Xiao niyan, 50 order. Sa buong kabisera, wala pang tindahang nakakatanggap ng 50 order sa isang araw. Unang araw pa lang ito. Aba, ang dami niyan. Babalik po, binibini. Mukhang bagong bukas na serbisyo ng paghatid ang mga ito. Ang paghatid, nakakatuwa naman. Mabilis na delivery. May ipapahatid po ang aming binibini. Sa labas ng lungsod. Kung sa labas ng lungsod, may dagdag na 50% bayad. 10 ulit. Pero dapat maihatid bago lumubog ang araw. At magdala ka pabalik ng tugon. Anong bagay yon? Lihim na liham. Bawal mong basahin.
Ang destinasyon ay Bayon Taoist Temple, 10 li mula sa labas ng lungsod. Kay Guru Huiming. Afiu, tingnan mo. Opo. Hikab. May nakita ba kayong kakaibang bagay kanina? Isang ibon yata. Ikaw ba ang mabilis? Ikaw ang tagahatid ng delivery. May tugon po ako. Ibabalik ko ito. Iabot mo ito sa prinsesa. Maaasahan po. Paano ka nakabalik? Nakasara na ang mga tarangkahan ng lungsod. Mas mabilis ang mga paa ko kaysa sa kabayo mo. Nakakatuwa pala ang paghahatid ng liham. May itatanong po ang aming binibini sa iyo. Gutom na ako. Hindi naman ito karinderya. Noong huli kang naghatid ng liham, siningil mo ako ng 10 liang. Sa 10 layang, makakabili na ako ng isang buong handaan. Sandali lang. Ito na ang huling stock ko bago ako napunta sa panahong ito. Sayang gamitin. Ano ito? Ang kulay. Ang kakaiba naman nito. Hindi ka mamamatay sa pag-inom nito. Paano mo nagawang gawin ito sa prinsesa? Isa pang mangkok. Ubos na. Isang pakete na lang. May natitira pang 2 pakete. Hindi na pwedeng galawin pa. Katanggap-tanggap naman ang lasa. Prinsesa, tikman niyo po. Napakakakaibang bagay. Hindi ka ba natatakot na may makakita? Tumahimik ka. Ano ang lasa ngayon? Lasa ng pagkaing dagat. Ito na ang pinakahuling pakete. Kapag naubos ito, wala na talaga. Sino ka ba talaga? Tagahatid ng pagkain. May apoy sa palad. Nakakakyat sa mga bubong at nakakalakad sa mga pader. Ang lasa ng sabaw na ito ay hindi pangkaraniwan. Maniwala ka sa akin, isa akong diwata. Kung hindi ka diwata, hindi ka maniningil ng 10 layang na pila. Hahaha. Kung ganoon, ayos na. Ang prinsesa ay umiinom ng sabaw sa isang sira-sira ng tindahan. Alamin kung saan nagmula ang taong iyon na nakasuot ng dilaw na baluti. Maghanda ka na sa pinakamasama. Pumasok ang masamang enerhiya sa katawan. Hindi na siya maililigtas. Maghanap pa tayo ng ibang paraan. Aba, prinsesa. Wala na akong magagawa, mahal na prinsesa. Gaano na katagal? 3 araw. 3 buong araw. Hindi bumababa ang mataas niyang lagnat. Ipagpatuloy ninyo po ang pagpapakain sa kanya. 3 beses sa isang araw. Painumin siya ng maligamgam na tubig at bigyan ng gamot. Gamot. Ano ito? Pulbos na gamot na lihim kong recipe mula sa aking bayan. Pinakamabisa ito sa pagpapababa ng lagnat. Gamot ng demonyo, tingnan mo ang kulay nito. Ang tekstura nito ay tiyak na hindi mula sa pinakuluang halamang gamot. Hindi maaari, Prinsesa Aning. Malamig na suminhal ang binibini. Binibini, nagugutom po ako. Singer. Pantay at maayos ang pulso. Bumaba na ang masamang init.
Ano, paano ito posible? Sinasabi pa rin ng manggagamot na gamot ito ng demonyo. Nagkamali siya ng tingin. Salamat. Salamat po sa pagliligtas sa aking buhay. 6. Hindi malilimutan ang iyong tapat na puso. Huwag nang magpasalamat. Mas mahalaga, suportahan mo na lang ang negosyo ko sa susunod. Binibini. May lihim na ulat na ipinadala ang batang Panginoon. Ang inutil na iyon ay nakakuha ng gamot ng demonyo. Gamot ng demonyo, Denye. Kawili-wili. Ipaabot ng palihim ang balitang ito sa Imperial Medical Academy. Kuya Xiaonian, nagnanakaw siya ng pila. Ako, hihiram lang ako ng ilan. Kopya. Mabuti, magsagawa muna tayo ng pagpupulong. Ang tawag dito ay talaan ng puntos sa trabaho. Mga puntos sa trabaho. Bawat isa ay may minimum na 30 order kada buwan. Bawat dagdag na order ay may 10% komisyon. Kapag kulang ng isang order, 5% ang kaltas. Kapag mahusay ang trabaho, may bayad. Kapag palpak, umalis kayo. Malinaw ang gantimpala at parusa. Walang pakinabang na makukuha sa ilalim ng mesa. May gantimpala rin para sa nangunguna. Ang premyo sa pinakamaraming delivery bawat buwan ay 5 pila. May bordang salitang mabilis sa likod ng dilaw na uniforme. Ako, kaya kong mag-deliver ng 40 order. Kaya kong mag-deliver ng 50. Iyan ang tamang sagot. CJ. Naabot. Mas maayos at mas mabilis pa ang dilaw na uniformeng ito kaysa sa mga tauhan ng pamahalaan. Ang telang seda na ipinadala kahapon ay dumating na ngayon. May diskwento ba gamit ang membership card? Magdeposito ng 10 pilak at makakakuha ng 1 pilak. Kuya Xiaonian, pinagsama-sama ng 3 tindahan ang umabot sa 102 order ngayon. 102 pa lang. 200 ang target natin bukas. 200 saka pa lang makakakuha ng. Gagawin kong kapag may gustong magpadala ng kahit ano ang buong kabisera, Shenji delivery agad ang maiisip nila. Ang unang papasok sa isip nila ay ang mga dilaw na uniforme. Napakalaki ng palasyo ng prinsipe. Isang mabahong pulubi. 3 tindahan ang binuksan sa loob lamang ng 3 araw. Mahal na Panginoon, gusto ba niyong maghintay pa? Ipapaalam ko sa kanya. Kung sino ang tunay na mahusay magnegosyo sa kabisera. Kung sino ang tunay na hari rito. Tia Wang. Huwag kang bumili ng bigas ngayon. Tia Wang. Huwag kang bumili ng bigas ngayon. Palitan niyo lahat ng harina. Magkano ba ang kayang ipunin ng buong bansa? Anong bigas? Ang bigas ang tunay na pangunahing pagkain. Ang harina ay para lamang sa mga naghihirap. May mangyayari sa bigas bago matapos ang araw. Liray, nagpapanggap ka na naman na parang manghuhula. Tama ang sinabi mo tungkol sa repolyo noong nakaraan, hindi ba? Maniwala ka man o hindi, bahala ka. Sige, paniniwalaan kita ulit sa pagkakataong ito. Mahal na Panginoon, pumapasok na ang tubig. Nababad sa tubig ang lahat ng bigas. Lintik, 30,000 shi ito. Xiaonian, ang galing mo na naman. Totoong may problema sa bigas. Tulungan mo naman ako. Ang nababad na bigas ng Boss Zhao ay kasing halaga na ngayon ng repolyo. Ikaw ang humarap at ipagbili mo sa akin ang 2,000 shai. Shai. Bulok na pala ang lahat ng bigas. Hindi ito makakain. Ako na ang bahala. Tagapamahala ng palasyo ng Zhao. Ay! Ano ba itong bagay na ito? Ang dulas. Mas malakit pa sa pansit. Sabi nila, gawa raw ito sa bigas. Binabad muna ang bigas sa tubig. Paano ninyo ito nagawa? Tinatawag itong pinatuyong harina ng bigas na muling hinubog. Tradisyonal na galing sa aming bayan. Hahaha. Kuya Xiaonian. Ginoong Zhao, dumating na po si Ginoong Zhao. Ikaw pala, ikaw nga. Pinagkakatuwaan mo ako, Boss Zhao. Isang mangkok ng bigas niyo. Hindi naman masama ang lasa. Ikaw, hintayin mo ako. Darating ang dapat dumating. 3 beses. Kulang ang bayad sa delivery. Kulang ang bayad sa pagtakbo ng utos. Ayon sa tuntunin, magpakita ka ng kamay. Hindi ako nagnakaw. Hindi ako nagnakaw, pagkatapos kong maghatid, agad ko pong isinauli ang bayad. Wala akong ginalaw ni isang barya. Sandali, hindi pwedeng galawin ang perang ito. Nahuli sa akto at nasa kanya ang ebidensya. Pinoprotektahan mo pa siya. Ang tindahan natin.
Bagong hulma ang lahat ng bayad sa paghatid sa mga suki natin. Makintab ang mga gilid. Pero tingnan niyo ang mga baryang nasa sahig. Kiskis na ang mga gilid. Lahat ay lumang barya. Hindi kailanman nahawakan ni Afu ang bagong baryang nasa tindahan. Tama, mga lumang barya nga. Sa 3 beses na kulang ang pera, sino ang namahala? Sila po, mga tauhan mula sa Zhao Manor na kumukuha ng mga pakete sa kabilang kalye. Isang katiwalang nakasuot ng telang sutla. Tuwing nagpapadala siya ng tao, kumukulang ang pera. May sadyang nagbabawas ng bayad at nanlilinlang. Pagkatapos, ipinapasok ang mga lumang barya sa kamay mo. Para ikaw ang masisi. 7-3-1-4-1-2-5-0-6, pabaliktad kong bigkasin. 05-2-8-1-7. Silangang kalye, Zhangxiukay. Kanlurang kalye, Tindero Li. Katimugang kalye, Tindero Wangchan. Hilagang kalye, sa ilalim ng punong balang, Kumadrona Liu. Ito ang kanilang mga address. Ang address nila ay 3 bahay sa Silangang kalye. Sa dulo ng kanlurang kalye, bumalik sa eskinita ng Panday. Sa tindahan ng karne sa Katimugang kalye, sa 100, 2 palapag ng tindahan ng tela sa Hilagang kalye. Sa ilalim ng punong balang, lumiko sa kaliwa. 37 suki sa isang ikot. Tandaan mo, hindi ka magnanakaw. Henyo ka. Naipit lang sa bitag ang batang ito. Ang katiwalang nakasuot ng telang sutla mula sa Zhao Manor. Kapag sinira siya, para na niyang binali ang isa kong braso. Mula ngayon, alagad na kita. Lene. Hindi umubra ang paninira. Nakakuha ako ng munting henyo. 3 salita pa lang, ngumingiti na siya sa lahat. Kasing tamis ng pulot ang dila. Ngumingiti sa lahat ng tao. Kasing tamis ng pulot ang pananalita. Mabilis ang mga paa. Pagkatapos maghatid, tandaan ang numero ng order. Nasa papel ang numero ng order. Huwag mong mawala, tandaan mo. 37 order sa isang ikot, samantalang 12 lang sa isang araw ang karaniwang tauhan. 3 ulit ang kinita mo sa isang araw. Guro, iginuhit ko ang buong kalye sa isang mapa. Minarkahan ko na kung anong oras at ano ang kailangan ng bawat bahay. Sa isang pasada, natatapos ko ang lahat ng order sa Silangang kalye. Ang nasa kanlurang kalye, isinasabay ko dahil nasa daan din. Ikaw mismo ang gumuhit nito. Napansin ko, guro, na inuuna mong ihatid ang pinakamalayo. Pagkatapos, pabalik ka na. Kaya sinubukan kong gayahin ka. 6 na buwan tayong nagtatrabaho. Pero natalo pa tayo ng isang batang paslit. Ang galing mo, bata. Kung ayaw mong maniwala, bukas makipagkarera ka kaya few. Parehong order ang tatakbuhan ngayong araw. Tumahimik kayo at tingnan kung sino ang mas maraming maihahatid. Maghatid ng mga paninda. Sumuko na ako, talagang saludo ako sayo. 12-3-76. Ang dating tagahatid ay nakapaghatid ng 800 linang walang tigil. Nasugatan ang mga binti kaya nagretiro. Balita ko, tumatanggap kayo ng mga tauhan. Paano ko po kayo tatawagin? Manggu. 800 linang walang tigil. Ang dinastyang Zhu ay may 13 lalawigan. Kaya mong tumakbo kahit nakapikit. Ibig sabihin, natanggap ka na. Hindi na kailangang subukan. Simula ka na agad sa trabaho. Huwag mo nang tanungin ang iba. Ang taong kayang maghatid ng 800 li ay hindi na kailangang kapanayamin. Magaling kang bata. Kahapon 30 wen lang. Ngayon, 70 wen na. Sandali, paano na tayo mabubuhay nito? Hoy, Mang Zhao, paninda ito ng bayan tapos ganyan kamahal. Bumili ka kung gusto mo, huwag kung ayaw mo. Nanay, gutom na ako. Langaw. Pwesto. Magsiga. Ang rekado, nasa kalahati na ng buong bayan. Sapat na para pakuluan ng 3 araw. Sa loob ng 3 araw, luluhod si Zhao Dezhu at ibabalik ang presyo ng bigas. Anong klaseng sabaw ito? Ang sarap, 3 araw na akong hindi nakainom ng mainit na sabaw. Pwede bang dagdagan pa ng 1 mangkok? 1 mangkok bawat tao. May mga tao pa sa likod na hindi pa nakakainom. Patawad, nagutom lang talaga ako. Walang pusong mga kalakal ng bigas, iniimbak niyo ang bigas at hinahayaan kaming magutom.
Lumayas ka, bumalik ka sa pinanggalingan mo. Hinahamon mo ako, mamayang gabi, babasagin namin ang mga palayok mo. Pwesto. Iyan ang utos ni Mang Zhao. Ipinagbabawal ang pagluluto ng lugaw sa kaling ito. Kayo. Nabasag na ang lahat. Bakit, hindi pa rin kayo kontento? Ha 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 ha. Iyan ang utos ni Mang Zhao. Ipinagbabawal ni Mang Zhao ang pagluluto ng lugaw sa kaling ito, kayo. Nabasag na ang lahat. Bakit, hindi pa rin kayo kontento? Zhao Dezhu, kulang ng 30,000 tael na pilak ang iyong bodega ng bigas. Ginamit mo ang bigas ng bayan para punan ang sarili mong bulsa. At nagmamalaki ka pa rito na parang dakilang Panginoon. Walang laman ang bodega ng bigas. Lene, noong nakaraang taon, 300,000 dan ang inihatid na butil. Nilimas niya ang 30,000 tael na diferensya. Dahil takot mabunyag, pinataas niya ang presyo ng bigas ng bayan. Umaasa siyang mababawi ang lahat sa isang bagsakan. Kaya pala. Kaya pala naging 3 beses ang presyo ng bigas. Isara agad ang pinto. Lumabas ka, walang pusong mangangalakal ng bigas. Ha ha ha. Mahal na Ginoo. Mahal na Ginoo, may kalokohan sa bodega ng bigas ni Zhao Dezhu. Halughugin ang kanyang tanggapan ng mga talaan. Mahal na Ginoo, hindi po iyan ang ibig ninyong isipin. Nangungurakot ka sa harap mismo ng opisyal na ito. Mahal na Ginoo, maawa po kayo. Imbestigahan. Imbestigahan ang tanggapan ng mga talaan sa Zhao Residence. Opo. Mukhang kawili-wili ang taong ito. Ayos na. Nagawa na. Guro, panis na ba ang laman ng palayok na ito? Mabaho sa pang-amoy pero masarap sa panlasa. Teka lang. Anong amoy iyan? Napakabaho. Nagluluto ka ba? Bagong putahe. Prinsesa, maglalakas loob ka bang tumikim? Bakit naman kakain ang prinsesa ng ganitong bagay? Ng ganitong klase ng pagkain? Isang kagat lang. Hindi masarap, bibigyan kita ng 1 buwang libreng delivery. Isang kagat lang. Prinsesa Aning. Ako po ay nagmamasid lamang sa kalagayan ng mga mamamayan. Hindi naman masarap ang bagay na ito. Ibig sabihin, magpapatuloy lang akong magmasid. 1 pulubi. 1 pang mangkok. Pinakain mo ang prinsesa ng 3 mangkok. Ang bahaging ito ay East Street. Ang pinakamalayong order ay kailangang dumaan sa West Street bago bumalik. Pagsasabayin ang mga order na nasa isang ruta. Makakatipid ito ng 30% sa pagod ng mga paa. Ang pamilya Zhou. Zhou, lalani. Ito pala ang sikat at laging abalang delivery shop sa kabisera. Negosyo ng mga hamak na tao. Tindahan ng mga hamak na tao. Ano ang sinabi mo? Ginoong Zhou, magde-deliver ka ba o kukuha ng order? Kung wala kang pakay, huwag kang humarang. Nagtataka lang ako. 1 pulubi. Ano ang ipinambola mo sa prinsesa para paulit-ulit siyang pumunta rito? Hindi masama ang pamaypay. Sariling sulat ng ermitanyo ng Taihu. Napakakisig at kakit-akit. Ang 4 na salitang ito ay nagkakahalaga ng 100 tael, pero 2 letra ang mali. Ano? Ano, isinulat mo ang U bilang dang. Nagkakamali rin pala sa pagsulat ang ermitanyo ng Taihu. O bumili ka ng peke. Mali rin ang isinulat mong bahagi ng salitang nangangahulugang marinal at makisig. 100 tael ang ginastos para sa isang maling letra. Bumalik ka at hanapin ang nagbenta sa'yo. Hahaha. At ang pamilya Zhou. Ikaw. May iba ka pa bang kailangan? Aba.
Isang delivery runner lang, nagawa pang maging bastos kay Ginoong Zhu. Ang karatulang ito ay dapat nang wasakin. Mga gamit ng mga hamak na tao. Dinumisan niyo ang dangal ng kalyang ito. Ginoong Zhu, nagdala ka pa ng 3 aso para kagatin ako. Hindi ba labis ang tiwala mo sa sarili mo? Matigas ang bunganga mo. Tingnan natin kung hanggang kailan ka tatagal. Guro, sobra na ang pang-aapi nila sa mga tao. Sa wakas, hindi na siya nakapagpigil. Sa makalawa ang pagtitipon ng mga makata, alas 11, 16 na. Sa makalawa ang pagtitipon ng mga makata, alas 28. Ngayon ang piging ng mga tula. Ang paksa ay ang buwan. Narinig kong pati isang delivery runner ay naglalakas loob ng magpanggap na makata. Bakit hindi ka nalang bumuo ng tula sa harap ng lahat? Anong tula ang kayang isulat ng isang delivery runner? Siguradong tungkol iyon sa bilog na buwan. Hahaha. Kung makapagsulat ako. Kapag nakapagsulat ka, libre ang alak at mga putahe sa hapag na ito. Sige, isulat mo. Ako naman, doble ang ibabayad ko. Hahaha. Kailan ba lilitaw ang maliwanag na buwan? Hawak ang alak, tinatanong ko ang bughaw na langit. Hindi ko alam kung anong palasyo ang nasa kalangitan. Anong taon na kaya ngayong gabi? Nais kong sumabay sa hangin at umuwi. Ngunit nangangamba ako sa mga palasyong yari sa batong hiyas. Sa kataasan, hindi kayang tiisin ang lamig. Sumasayaw ako at nilalaro ang anino sa malinaw na liwanag. Ngunit mas mabuti pa rin ang mamuhay sa daigdig ng mga tao. Umiikot sa pulang tor, dumaraan sa mababang bintana na may telang kurtina. Sinisinagan niya ang mga taong hindi makatulog. Bakit kailangang palaging maging bilog ang buwan tuwing naghihiwalay tayo? May lungkot at saya ang tao, may pagkikita at paghihiwalay. Ang buwan ay may dilim at liwanag, bilog at nawawala. Matagal nang mahirap pag-isahin ang lahat ng ito. Naway mabuhay ng matagal ang mga nagmamahalan. At magkasamang pagmasdan ang magandang buwan kahit libo-libong milya ang layo. Ano itong makalangit na mga taludtod? Isulat mo agad. Napakaganda ng tulang ito. Ngunit may ilang katanungan ang matandang ito. Isa ka lang hamak na tagahatid. Saan ka nakahanap ng taong magsusulat para sa'yo? Hintayin natin ang isang tulang walang kapantay. Sige, gawin mo. May punto ang sinabi ng matandang guro. Kung gayon, ganito na lang. Ikaw mismo ang gumawa ng paksa dito. May takdang oras. Susulat ako agad dito. Hindi ko kayang magsulat. Ako si Shen Xiaonian at hindi na ako magpapakita sa kabisera. Sige, ang paksa ay tanawin ng tagsibol sa tor ng lasing na diwata. Hanggang sa maubos ang isang insensong patpat. Sa labas ng kawayan, 3 sanga ng bulaklak ng milokoton. Sa tagsibol, umiinit ang ilog. Mga pato ang unang nakaalam. Sa buong lupa, maikli ang mga usbong ng tambo. Panahon na nga para umakyat ang mga isdang ilog. Nasayang lang pala ang 30 taon kong pagbabasa. Magbabayad ako ng doble para maihatid ito sa Shen J Delivery. Lahat ng tulang ito ay isinulat ng isang nagngangalang Sushai. Yenan, hindi niyo siya kilala. Investigahan niyo siya para sa akin. Ano ba talaga ang pinagmulan niya? Ang pagtitipon ng mga makata ngayong araw. Espesyal na inaanyayahan si Boss Shen Xiaonian na magtanghal. Narinig kong napakahusay mo sa mga tula. Pero hindi ko alam kung marunong ka sa himig. Baka hindi man lang niya matukoy ang mga nota. Baka tutugtog lang siya gamit ang dahon. Kaya kong magtanghal. Pero kakaiba ang instrumentong ito. Huwag kayong kukurap. Ang musikang ito ay nararapat lamang marinig sa kalangitan. 40 taon akong nag-aral ng musika, para saan pa? Napahiya na naman ako. Anong uri ng salamangkang gamit ito? Hindi ninyo maiintindihan ang bagay na ito. Demonyo siya, tiyak na demonyo siya. Guro, kapag walang kuryente, wala ring silbi ang bagay na ito. Bawat paggamit, nababawasan ang laman. Kaya sa mahalagang pagkakataon lang natin ito gagamitin. Afew, lalo kang nagiging matalino. Xiaonian. Ano ang tinitingnan mo? Malakas na ulan sa loob ng 3 araw. Paano mo nalaman? Tingnan niyo ang mga ulap. Maitim ang ilalim. Parang mga karayom na bakal ang ibabaw. Habang bumababa at kumakapal ang ulap, lalong lumalakas ang ulan. 3 araw ng mainit at walang hangin. Mataas ang halumigmig. Palatandaan yan ng malakas na ulan. Ang ama ko ay veteranong mandaragat. Buong buhay siyang naglalayag sa ilog. Ang pagkilala sa panahon sa pamamagitan ng ulap ang kanyang kabuhayan. Sa kanya ko ito natutuhan. Sa tingin pa lang sa ulap, alam ko ng ulan. Magtiwala kayo sa akin at anihin na ang mga pananim.
Kung ayaw ninyong maniwala, kayo ang mananagot sa kahihinatnan. Pagkaraan ng 3 araw, magkakaroon ng malakas na ulan. Mga Ginoo, ayusin ninyo ang pag-aani. Ilipat ang mga butil sa mas mataas na lugar. Sino ka ba para sabihing ulan dahil sinabi mong ulan? Bata ka pa pero kung umasta, akala mo Diyos ka. 40 taon na akong nagsasaka. Maaliwalas naman ang panahon. Saan manggagaling ang ulan? Hahaha. Wala na ang buong ani kong trigo. Kahanga-hanga, tunay ng kahanga-hanga. Kayang magpatawag ni Shen Xiaonian ng hangin at ulan. Isa siyang Diyos na bumaba sa mundo. Ano ba talaga ang pinagmulan mo, bata? Mas marami lang akong nabasang ilang aklat kaysa sa iba. Nahuhulaan ko ang hangin at ulan. Iyan hindi ito palalampasin ng Panginoon. Nasusunog ang tindahan, nasusunog ang tindahan. Sunugin ito hanggang maabo, sabi ng batang Panginoong Zhu. Gawin siyang mawala ng lahat. Mahilig kayo sa apoy. Ipapakita ko sa inyo. Kung ano ang tunay na apoy. Diyos ng apoy, maawa ka sa amin. Diyos ng kalangitan, maawa ka. Diyos ko, parusa ba ito mula sa langit? Sino ang nagpadala sa inyo rito? Ginoong Zhu Wenyuan. Igapos siya at iharap sa mga otoridad. Ayon sa batas, dapat siyang pugutan. Xiaonian, astig ang apoy mula sa langit mo. Hahaha. Hindi iyon apoy mula sa langit. Kaalaman iyon. Munting Panginoon. Nabigo siya. Tinawag ng batang iyon ang apoy mula sa langit. Basura talaga, walang silbi. Shen Xiaonian, gusto kitang mamatay. Ano ba ang dilaw na damit na yan? Kasuotan ba yan ng palabas? Xiaonian, ano ba ang ipinapadeliver mo? Bayaran muna kapag naihatid na. Bagong tuntunin, ang pinakamagagaling ang unang tatakbo. Marry tayo ng mga customer. Kapag nasa itaas na baitang, doble ang bayad. Kapag nasa mababang baitang, isasara ang tindahan at uwi. Guro. Hindi ba malinaw na pinipilit tayong tumakbo ng buong bilis? Hindi. Pinipilit ko kayong agawin ang pagkakataong maging mas mahusay. Ano ba ang mapapala sa paghahatid ng kung ano-ano? Mga Ginoo, may kumukuha ng tauhan sa tapat. Mas mataas ng 30% ang sahod nila kaysa sa atin. Sino ang nangangahas pumunta roon? Hahaha. Pupunta ba si tagapamahala Zhao para maghatid ng delivery? Narinig na ba ninyo? May balitang kumakalat mula sa palasyo. Nais ng emperador na ipakasal si Prinsesa Aning sa malayong lupain. Kanino siya ipapakasal? Sa mga kaaway sa Hilaga. Sinasabing kapalit iyon ng kapayapaan sa hangganan. Kanluran ng lungsod, kanluran ng lungsod. Naririnig ba niyo ako? Ako ang nasa silangan ng lungsod. Naririnig ko kayo. Mahina ang hudyat. Bawat segundo, nauubos ang puhunan. Tindahan bilang 3, silangan ng lungsod. Gusto ng customer ng kalahating kilo ng lychee na may yelo. Ipaubaya ang order sa pinakamalapit na tauhan. Natanggap ko, Xiaoli. $300 hakbang ang layo mo sa order ng lychee. Nauunawaan ko. Darating ako sa loob ng 3 minuto. Ito. Mas mabilis pa siya kaysa sa katiwala ng bahay ko. Bigyan mo naman ako ng magandang rating. Bakit parang may kakaiba? Paano nila nalalaman kung kanino ipapasa ang bawat order? Hindi mo ba nakita ang itim na kahon?
Isang mahiwagang kagamitan yon. Guro, may problema. Nagbanggaan ang dalawang tauhan sa timog ng lungsod sa pagtanggap ng order. Pareho silang pumunta sa tahanan Chen para ihatid ang isang kakanin. Lintik, maling lugar ang namarkahan. Afiw, makinig ka. Muling paghahasyan ang timog ng lungsod. Gawing hangganan ang daan ng batong asul. Ang silangan ay kay Mangma. Ang kanluran ay kay Munting Zhou. Maliwanag po. Si Onyan, pati ang mahiwagang kapangyarihan mo ay pumapalya rin pala. Ang tawag dito ay pagpapasa ng order sa pinakamalapit. Kapag mali ang hangganan, magulo ang lahat. Ano ang silbi ng bilis kung ganoon? Aalis na si Prinsesa Aning makalipas ang 3 araw. Ginoong Shen, Prinsesa Aning. Ang karwaheng gagamitin ni Prinsesa Aning sa pag-isang dibdib ay inihanda na sa imbakan ng kagawaran ng seremonya. May ipinasasabi si Prinsesa Aning sa akin. Sabihin mo. Ayon kay Prinsesa Aning. Ipinasasabi ni Prinsesa Aning. Huwag mo akong puntahan para maghatid. Ahem, ahem, ahem. Guro, makakain ba talaga ang pulang sabaw na ito? Huwag kang mag-alala. Naubos na ang mga pampalasa na dala ko mula sa makabagong panahon. Ito ay sarili kong timpla gamit ang lokal na mantika, sili, at paminta. Ayos lang ang mga lokal na sangkap. Halika. Ang init. Maanghang pero masarap. Ha? Shen Xiaonian, narinig kong may palihim kang itinagong masarap na pagkain. Ano ang pulang-pulang iyan? Isawsaw mo ang hiwa ng karne. Iangat at ibaba ng 3 beses, saka isawsaw sa sausawan. Ay. Ay. Tubig. Inumin mo para mawala ang anghang. Lanan. Isa pang hiwa. Prinsesa, akin na ang hiwang ito. Kung ano ang nakikita ng prinsesa sa prinsesa yon. Pumila muna, kailangang magpareserba para sa hotpot. Mahal na Ginoong Li, 8 pa po ang nasa unahan nyo. Magbabayad ako ng 3 ulit ng presyo. Ako, 5 ulit. Afiw, hanggang ilang araw na ang pila ng mga reserbasyon. Pilak. Isang salinlahi. Unang pwesto ang nakareserba. Guro, sa 15 ng susunod na buwan pa po. Gustong matikman ng aming Ginoong Zhou ang hotpot. Hindi kailangan ng magandang pwesto. Sa likod na kusina na lang. Ay, naiintindihan ko. Prinsesa Aning, matagal ng akin ang pwestong ito. Ano ba ang laban ng isang tagahatid ng delivery? Ay. Sa utos ng langit at sa kalooban ng emperador. Si Prinsesa Aning ay marangal at mabuti ang asal. Ipinagkakaloob siya bilang asawa sa prinsipe ng baby. Magtutungo siya roon makalipas ang 3 araw. Upang pagtibayin ang pagkakaibigan ng dalawang kaharian. Ito ang utos. Nagpapasalamat po ako sa biyaya, mahal na emperador. Aning. Mula pagkabata, alam mo na ang mas malaking kapakanan. Matapos ang kasunduang pagpapakasal. Ikaw na ang magiging prinsesa ng prinsipe ng baby. Huwag mong hiyain ang dangal ng dinastyang Zhou. Nauunawaan ko po. Guro, ang prinsesa. Aalis siya makalipas ang 3 araw. Naipadala na ng kagawaran ng mga seremonya ang pangkat ng sundo sa kasal. 800 li agarang paglalakbay. Dapat makarating sa kabisera ng baby sa loob ng 10 araw. Sa pangalan ng ina ko, 800 li na agarang paglalakbay. Guro, iyon ay banal na utos ng emperador. Kamatayan ang parusa sa pagsuway sa utos. Alam ko. Ay, Xiaonian. Nagpadala ang prinsesa ng mensahe. Ano? Sabi niya, napakasarap daw ng hotpot. Sayang at hindi na niya ito muling matitikman. Hindi ko siya pwedeng hayaang umalis. Guro, iyan ang pinakaloob na bahagi ng palasyo. Nalalapit na ang kasunduang pagpapakasal. Isinailalim sa mahigpit na seguridad ang buong lungsod. Kahit langaw ay hindi dapat makapasok sa palasyo. Guro, 3 zang ang taas ng pader ng palasyo. Napakarami ng mga bantay na kawal. Paano ka nakapasok? Tabi. Ngayong gabi sa oras ng daga. Ipapadala na palabas ng lungsod ang prinsesa.
Wala ng oras. Ha? Sa kakahatid ng delivery sa buong kabisera. Matagal ko nang kabisado ang lihim na lagusang ito. Ay. Lintik na trabahong ito. Hating gabi na, bakit nagpapatrolya pa kayo? Nalalapit na ang kasunduang pagpapakasal. Malinaw ang utos ng komandante. Kahit isang langaw ay hindi pwedeng papasukin. Sino ba ang taong iyan? Ayokong manakit, tabi. Apoy mula sa langit, bumaba na ang apoy mula sa langit. Halimaw ka, akala mo balikod bahay mo ang palasyo para pagbabarilin ang palaso. Halika, mamatay tayong magkasama. Itigil ang pagpapaputok ng mga palaso. Kailangan kong makita ang emperador. Naghimagsik ang isang delivery boy. Paano mong nagawang pasukin ang aking bulwagang gintong trono? Hindi maaaring ituloy ang kasalang ito. Ang prinsipe ng kaaway na bansa ay hindi humihiling sa prinsesa. Ang hinihingi niya ay ang 12 lungsod sa hangganan. Mapanlinlang na pananalita. Kalag ka rin siya palabas at pugutan. Mahal na emperador. Matagal nang may legal na asawa ang prinsipe ng kaaway na bansa. Siya ang panganay na anak na babae ng haring lobo ng baby. Ang prinsesa ay magiging pangalawang asawa lamang. Ano? Mahal na emperador, nagsasalita siya ng walang batayan. Malinaw na sinabi ng sugo ng baby na wala pang nakatalagang prinsesa bilang asawa ng prinsipe. Maniniwala ba kayo agad sa sinabi ng sugo ng baby? Bagaman isa lamang akong tagatakbo ng mga utos, si Shen Xiaonian. Marami na akong narinig tungkol sa mahahalagang pangyayari sa baby nitong mga nakaraang taon. Noong nakaraang taon, nagsilang ang asawa ng prinsipe ng isang lehitimong panganay na anak na lalaki. 3 araw na nagdaos ng piging ang korte ng haring lobo ng baby. Alam ito ng lahat ng mga ngalakal sa hangganan. Hindi man lang ito alam ng inyong kagawaran ng seremonya. Ito. At hindi lamang iyon. Matanda na ang haring lobo ng baby. May 3 siyang prinsipe na maaaring humalili sa trono. Bagaman hawak ng prinsipe ang titulo. Hindi nangangahulugang matatag ang kanyang pundasyon. Sa loob ng 3 taon, tiyak na magkakaroon ng malaking kabuluhan. Hahaha, kalokohan. Ikaw na pulubing tagapagdala lamang ng mga bagay. Naglakas loob ka pang manghula tungkol sa mga usapin ng estado. Ginoong Zhu, baligtad na naman ang hawak mong pamaypay. Ikaw. Mahal na emperador. Isinusumpa ko sa sarili kong ulo bilang garantiya. 3 taon ang palugit. Kung hindi magkatotoo ang sinabi ko tungkol sa baby. Ako, si Shen Xiaonian, ay handang pugutan. Ano ang gagamitin mong garantiya? Ang buhay ko. Ang buhay ng prinsesa. At ang 12 lungsod ninyo sa hangganan. Ama. Aning, ano ang ginagawa mo rito? Hindi demonyo ang taong ito. Siya ang iniibig ng inyong anak. Ha? Ano? Iniibig mo? Siya. May kasunduan na sa pagpapakasal sa pagitan namin. Mahal na emperador, imposible yan. Ang prinsesa Aning ay namumuhay ng tahimik at hindi lumalabas. Ang taong ito ay isang hamak na karaniwang mamamayan. Paano sila nagkakilala? At paano sila nagkaroon ng kasunduan sa pagpapakasal? Ginoong Zhou. 3 araw ang nakararaan, ano ang nahulog mo sa harap ng gusali ng Zuiqian? Ikaw. Ang palawit na jade mong suot ay may ukit na titik na Zhou. Natagpuan iyon ng prinsesa sa harap ng gusali ng Zuiqian. Ipinakiusap niyang ibalik ko ito sa iyo. Sinasabi mong paano kami nagkakilala. Paano ko malalaman kung hindi kayo lihim na nagsabuatan? Maaari ninyong hindi ako paniwalaan, mahal na emperador. Ngunit hindi maaaring ipakasal ang prinsesa sa isang prinsipe ng kaaway na bansa na may legal ng asawa. Iyon ay pagyurak sa dangal ng dinastyang Zhou. Ilagay ang taong ito sa kulungan sa tirahan ng prinsesa Aning. Nang walang pahintulot ko, hindi siya maaaring lumabas kahit isang hakbang. Aning, bumalik ka rin sa iyong tirahan. Sa loob ng 3 araw, gusto kong makita ang katibayan ng inyong kasunduan sa pagpapakasal. Kung wala, kayong dalawa ay sasama sa misyong pangkapayapaan patungong baby. Maliit na pagkakakulong lang, mas mabuti pa ito kaysa sa inaasahan ko. Hindi ko dapat sinabi ang mga salitang iyon. Aling mga salita? Iyong sinabi kong ikaw ang iniibig ko, nadala lang ako ng kaba. Natakot akong patayin ka ng ama, kaya. Prinsesa, iniligtas mo ang buhay ko. Ako ang dapat magpasalamat sa iyo. Ikaw. Talaga bang nagmula ka sa ibang mundo? Sa isang napakalayong lugar?
May minamahal ka ba roon sa inyo? Meron. May kasunduan na kami sa pagpapakasal. Yele, sakto. Mamatay tayong magkasama. Sabi ng ama, sa loob ng 3 araw ay gusto niyang makita ang patunay ng inyong kasunduan sa pagpapakasal. Huwag munang magmadali, may gawin muna tayo. Ano ito? Ang tawag dito ay duct tape. Sa amin. Kaya nitong idikit ang kahit ano. Huwag kang gagalaw. Ayan, tapos na. Ang tawag dito ay manicure. Sa amin. Lahat ng dalaga ay nagpapagawa nito. Wow! Napakaganda. May mas masaya pa mamayang gabi. Tingnan mo. Ang pader. Ha, palabas ng anino ba ito? Hahaha. Ang tawag dito ay palabas ng anino. Noong bata ako, madalas itong itanghal ng aking ina para sa akin. Ngayon lang ako muling tumawa ng ganito mula pagkabata. Bakit? Maagang pumanaw ang tunay kong ina. Itinuring ako ng ama na isang piyesa sa chess. Tinuruan akong sumunod sa kagandahang asal, tumugtog ng kin, maglaro ng chess, magsulat at magpinta. Tinuruan akong maging isang karapat-dapat na prinsesa. Wala pang nagtanong niyan sa akin. Ayaw mo bang makipagkasundo sa pamamagitan ng pagpapakasal? Sa lugar na pinanggalingan ko, ang mga dalaga ay pwedeng magpakasal sa sinumang gusto nila. Pwede nilang gawin ang kahit anong gusto nila. Walang sinumang makokontrol sa kanila. Ha? Talaga? Totoo, kapag nalampasan na natin ang problemang ito. Dadalhin kita para kumain ng totoong hotpot. CJ. Hahayaan kitang manatiling malaya magpakailanman. May tao. Ano? Matapos mabawasan, kaunti na lang ang natitirang kuryente sa power bank. Sapat na lamang ito para sa isang huling pagpapakawala ng kuryente. Kulog at kidlat. Nagagalit ang mga Diyos sa langit. Langit. Huwag kayong magpapalinlang sa kanya. Tumakbo. Ay. O siya. Sino ang nagpadala sa'yo? Patayin mo na ako. Tahanan ng pangalawang ministro ng mga seremonya. Zhu Wenyuan. Napakalaki ng tapang mo. Lihim kang umupa ng mga mamamatay tao para patayin ang prinsesa. Isa itong mabigat na krimen na karapat-dapat sa paglipol sa buong angkan. Sapat na ang ebidensya. Ano ang balak mong gawin? Gumanti. Makinig kayo. Sa laban na ito, hindi tayo kikilos ng basta-basta. Pero kapag kumilos tayo, hanggang kamatayan ang laban. Guro, paano po tayo lalaban? Unang ruta, Few. Suriin mo ang talaan ng pagpasok at paglabas ng mga paninda sa bodega ni Zhu Wenyuan sa loob ng 3 taon. Gusto kong makita ang bawat peking tala sa libro. Isang tingin lang, hindi ko na nakakalimutan. Ako na ang bahala. Ikalawang ruta, Tiawang. Ikalat na si Zhu Wenyuan ang umupa ng mga mamamatay tao para salakayin. Ikalat ang balita tungkol sa prinsesa sa buong lungsod. Sa loob ng 3 araw, malalaman ng buong lungsod na isa siyang makamandag na ahas. Ikatlong ruta, Mangwu. Kontakin mo ang mga dati mong kakilala sa mga himpilan ng karwahe at sa tanggapan ng pamahalaan. Paghandaing matuklasan nila ng kunwari ay hindi sinasadya ang mga katibayan ng mga krimen ni Zhu Wenyuan. Nauunawaan ko. Ika-4 na ruta, prinsesa. Bukas, pumasok po kayo sa palasyo para humarap sa emperador. Huwag ninyong direktang paratangan si Zhu Wenyuan. Sabihin lamang ninyong napag-isipan ninyo ang usapin ng pagpapakasal. Pagkatapos, ibigay niyo ito sa mahal na emperador. Hayaan natin siya mismo ang makatuklas ng katotohanan. Mabuti. Pagkaraan ng 2 araw. Ika-6 na kaarawan ng ama ni Zhu Wenyuan. Pupunta ang lahat ng opisyal ng lungsod para bumati. Pinakamapagmataas siya noon. At pinakamababa ang kanyang pag-ingat. Kumilos tayo sa araw na yon. Hindi, kumilos tayo isang araw bago yon. Kapag sumapit ang handaan, sabay-sabay sasabog ang lahat ng ebidensya ng kanyang mga krimen. Ay! Tatalikuran siya ng lahat. Wasak ang reputasyon at buhay niya. Balak niyang patayin ang prinsesa. Kaya huwag niyo akong sisihin kung buong ang kanya ang pabagsakin ko. Kumusta na ang mga asasin na ipinadala natin?
Hindi pa rin bumabalik. Mga walang silbi. Isang delivery boy lang, hindi pa malutas. Mahal na Ginoo. Balita ko, ikinulong sina Shen Xiaonian at ang prinsesa sa isang lugar. Tamang-tama ang pagkakakulong sa kanila. Hahaha, hintayin na lang nating hatulan sila ng kamatayan. Pupunta ako sa harap ng puntod ng prinsesa para magsindi ng insenso. Bilang paggalang na rin sa pinagsamahan namin mula pagkabata. Ilang hamak na karaniwang tao lang kayo, tapos lalaban kayo sa akin. Ihatid ang pamilya Zhao sa kabilang buhay. Ikatlong silid sa kanlurang pakpak. Guro, hindi po ako nagkamali ng tala. Isang tingin lang, hindi ko na nakakalimutan. Sana ay maging kapaki-pakinabang talaga. Tuyong-tuyo ang panahon. Mag-ingat sa mga kandila. Naitala ko na ang lahat. Parang may inday sa panig ng tanggapan ng pananalapi. Unang teknik sa pagtakas, takbo agad. May magnanakaw, habulin siya. Kung maabutan niyo ako, panalo na kayo. Bilisan niyo. Naitala ko na po lahat, guro. Sabihin mo. Ikatlong araw ng ikatlong buwan, tumanggap si Mangu ng 3,000 leang na pilak mula sa Yunzhao. Ika-15 araw ng ikatlong buwan, tumanggap ng 20 gintong ingot mula sa sugo ng Wuzhao. Ikalawang araw ng ika-4 na buwan. Tama lahat, nagtutugma ang mga tala. Guro, ang mga tala na ipinagawan niyo sa akin. Lihim na tumanggap si Zhu Wenyuan ng 100,000 leang na pilak mula sa kaaway. Bawat transaksyon ay itinago sa huwad ng mga aklat. 100,000 leang na, halos 100 ulit na. Walang kapantay ang kakayahan mong hindi nakakalimot sa nakita mo. Zhao. May nakialam sa mga tala. Makinig kayong lahat. Ang walang hiyang si Zhu Wenyuan ay bumabangon tuwing ika-5 oras. Lumabas siya tuwing ika-7 oras. Hindi siya pumupunta sa tanggapan ng pamahalaan. Pumupunta siya sa Apricot Blossom Alley sa timog ng lungsod. Hindi ba kalye yon ng mga bahay aliwan? Mas marumi pa yon kaysa sa mga bahay aliwan. Lihim siyang nakikipagkita roon sa mga taga Liangzhou. Nakaordinaryong damit at dumadaan sa likod na pintuan. Sabi ng lalaki ko, nakita niya siya. Noong ikatlong araw ng nakaraang buwan, lumabas siya sa West City Gate sa kalaliman ng gabi. May plaka ng Liangzhou ang karwahe. Ang Liangzhou ay hindi ba bansang kaaway na nakikipagdigma sa atin? Lihim siyang nakikipagkita sa mga sugo ng kaaway. Ano ang tawag doon? Pagtataksil sa bayan. Hoy, narinig niyo ba? Lihim na nakikipagkita ang pamilya Zhou sa mga sugo ng kaaway. Totoo ba yan? Tumanggap ang pamilya Zhou ng 100,000 leang na pilak mula sa kaaway. ₱200,000 leang, sapat na para mabili ang kalahati ng Jincheng. Mga marangal na Ginoo. Nagtataksil ang pamilya Zhou sa bayan. Kasing tibay ng bundok ang ebidensya. Sino ang nagpapakalat ng chismis, hanapin niyo siya. Panginoon, buong lungsod na ang nagpapakalat nito. Hindi na namin kayang siya sa atin ang lahat. Dakpin ang lahat ng nagpapakalat ng chismis. Panginoon, hindi po namin kayang dakpin silang lahat. Kahit ang nagtitinda ng tokwa, ipinapakalat na rin ito. Lenwe. Pati nagtitinda lang ng tokwa, naglakas loob ka pa. Sige, maghintay kayo. Sensor Liu, Ministro Li, at Zhang Hanlin. Huwag kang magkunwaring walang alam. Mang Wu, sabi mo may matibay na ebidensya ng pagtataksil ng pamilya Zhou. Noong araw, nagpatakbo ako ng karwaheng panghatid ng mensahe. Sa istasyon ng karwahe, ako ang sumasalubong at naghahatid sa mga biyahero. Nakilala ko ang lahat ng uri ng tao. Pati kayong mga iskolar na sabay-sabay kumakain ng isang mangkok ng pansit. Ngayon, nakasuot na kayo ng uniforme ng mga opisyal. Huwag ninyong kalimutan ang mga araw na sabay-sabay tayong umangat-ngat ng tinapay. Ang talaan ito ay malinaw na nagsasabing 100,000 leang ng pila. Kinopya ito ni Afu mula sa talaan ng pananalapi ng palasyo ng Zhou. Isang tingin lang, kabisado na niya. Walang kahit isang titik na mali.
Umaasta ang pamilya Zhu na parang may sandigan silang emperatris. Umaasta sila ng walang pakundangan. Kailangan na silang parusahan. Pero malalim at masalimuot ang pagkakaugat ng kanilang impluensya sa korte. Kapag nagsumite ng isang memorial, hindi man lang ito makararating sa harap ng emperador. Kaya kailangan natin ng magkasanib na petisyon. Pipirma ako. Isama niyo ako. Babalik ako at kukontakin ang mga tao sa kagawaran ng serbisyo sibil at kagawaran ng digmaan. Sa loob ng 3 araw, makakalap tayo ng 30 pirma. Hindi sapat ang 30. Dapat 50. 50 opisyal na nasa ika-5 ranggo pataas ang kailangang lumagda sa petisyon. Kahit ayaw itong tanggapin ng emperador, mapipilitan siyang harapin ito. Nagkakaisa na ang lahat. Panahon na para kumilos. Guro, kailan tayo kikilos? Kumusta na si Prinsesa Aning? Nasa palasyo ng prinsesa pa rin siya, nasa ilalim ng maluwag na pagkakakulong. Ano ang ginagawa niya? Sabi ng prinsesa, nais niyang pumasok sa palasyo para humarap sa ama. Nababaliw na ba siya? Galit na galit ang emperador ngayon. Sabi niya, may paraan siya. Mas baliw pa ang babaeng ito kaysa sa akin. Prinsesa, bakit niyo kailangang gawin ito? Tumayo na po kayo. Pakiusap, basahin niyo ang aking pahayag at iparating ito sa ama. Ama, kung hindi ko kayo makikita ngayon, luluhod ako rito hanggang sa mamatay. Prinsesa, galit na galit ang emperador. Sinasabi niyang lihim kayong nakikipagsabuatan sa isang dayuhang lalaki. Ama, wala po akong lihim na pakikipagsabuatan sa sinumang dayuhan. Ang isinusumbong ko po ay ang mabigat na krimen ng pagtataksil sa bayan. Nakaluhod pa rin siya. Mahal na emperador, sabi ng prinsesa. Kung hindi niyo siya tatanggapin, mamamatay siya roon. Naglakas loob pa siyang linlangin ako. Mahal na emperador. Dalawang oras nang nakaluhod ang prinsesa. Sabihin mong papasukin siya. Para sa isang tagahatid ng delivery. Puputulin mo ang ugnayan nating mag-ama. Ama, hindi ito dahil kay Shen Xiaonian. Ginagawa ko ito para sa kapakanan ng dinastyang Zhu at ng buong bayan. Ano ito? Ito ang palatandaan na nakuha mula sa katawan ng isang mamamatay tao. Ipinadala ni Zhu Wenyuan ang mamamatay tao para patayin si Shen Xiaonian. Nagpadala ng mamamatay tao si Zhu Wenyuan. Ama, lihim na tumanggap ang pamilya Zhu ng 100,000 leyang ng pilak mula sa kaaway. 3 ulit silang palihim na nakipagkita sa mga sugo ng kaaway. Nagpadala rin sila ng mga mamamatay tao upang manira at pumatay. May ebidensya po ako sa lahat ng ito. Kung hindi niyo iimbestigahan ang pamilya Zhu, makikipagkita po ako sa inyo sa kabilang buhay ngayon din. Ay! Pigilan siya. Iparating mo ang utos ng emperador. Pagkaraan ng 3 araw, sa sesyon ng korte, haharapin natin ito sa harap ng lahat. Ay! Ay! Mahal na emperador, hindi malinaw ang pinagmula ng taong ito. Nagkakalat siya ng mapanlinlang na mga salita upang lituhin ang bayan. Buong puso kong hinihiling na palayasin siya sa bulwagan ng korte. Tama po, mahal na emperador. Paano nakatayo sa bulwagan ng gintong kampanilya ang isang tagahatid ng delivery? Shen Xiaonian, sabi mo may ebidensya ka. Pero wala kang mailabas. Mahal na emperador, ito po ang ebidensya ko. Isang lata, hahaha. Ito ang ebidensya mo, hahaha. Mahal na emperador, ang bagay na ito ay tinatawag na apoy mula sa langit. Ngayon, ipapakita ko po sa inyo kung ano ang tunay na ebidensya. Ano ang ginagawa mo? Pagmasdan niyong mabuti. Ano itong salamangka? Hindi ito salamangka. Ito ang apoy mula sa langit. Kalooban ito ng kalangitan upang sabihin ko sa inyo, mahal na emperador. Ito ay, nagtaksil ang pamilyang Zhu. Hindi ito palalampasin ng batas ng langit. Lihim na tumanggap si Zhu Wenyuan ng 100,000 pilak mula sa kalabang bansa. Noong Marso 17, lihim siyang nakipagkita sa sugo ng Liangzhou sa eskinita ng Xinhua. Noong Abril 23, sinalubong niya sa kanlurang pintuan ng lungsod ang espiya ng kalabang bansa. Ikaw, nagsasalita ka ng walang kabuluhan. Narito ang magkasanib na paratang ng 50 opisyal, mahal na emperador.
Matibay ang ebidensya, parang bundok na bakal. Ikapito ng ikatlong buwan, ikalawang taon ng Yongchang. Tumanggap si Zhu Wenyuan ng 3,000 pilak mula kay Wu, katiwala ng tindahan sa Yunzhou. Narito ang tunay na pagkakakilanlan ng taong ito. Isang opisyal ng suplay ng hukbo ng Liangzhou. Ikaw, naninirang puri ka. Ika-15 ng ikatlong buwan. Lihim na pagpupulong sa eskinita ng Xinhua. Tumanggap ng 20 gintong ingot. Noong Abril 23, sinalubong sa kanlurang pintuan ng lungsod ang espiya. Nagkunwaring naghahatid ng seda. Ngunit ang tunay na pakay ay maghatid ng lihim na ulat militar. Ito ang orihinal na tala mula sa tanggapan ng pananalapi ng Zhu. Normal na negosyo ang bawat transaksyon. Naitala ito ni Afu mula sa memorya at tama ang bawat detalye. Walang kahit katiting na pagkakamali. Ang lahat ng 100,000 pilak ay pumasok sa kaban ng hukbo ng Liangzhou. Mahal na emperador, nagpadala na po ako ng mga tauhan upang magsiyasat. Tunay ngang pumasok sa lungsod si Wu ng Yunzhou noong ikapito ng ikatlong buwan. At hanggang ngayon ay hindi pa siya umaalis sa kabisera. Pinatunayan din ito ng hepe ng bantay sa kanlurang pintuan, mahal na emperador. Hating gabi ng Abril 23, lumabas ng lungsod ang karwahe ng Zhu, dala ang kautusan at tatak ng kanilang tahanan. Hindi man lamang ito sinuri. Ito, nagkataon lamang ang lahat ng ito. May nagbabalak na manira sa akin. Mahal na emperador, may huling ebidensya pa po ako. Noong Mayo 16 na gabi, 12 mamamatay tao mula sa bulwagan ng anino. Ang sumalakay sa tindahan ng mga tagahatid. Ito ang tatak na nakuha mula sa katawan ng isang mamamatay tao. At ang bulwagan ng anino ay mismong inuupahan ng pamilya Zhu. Isang samahan ng mga mamamatay tao na 70 taon nang umiiral. Mahal na emperador, bata pa at mangmang ang aking anak. Ako, nabigo akong disiplinahin siya. Ama, iligtas niyo ako. Magsiyasat kayo ng mabuti. Gusto kong himayin niyo ang buong pamilya Zhu. Hanapin niyo ang lahat hanggang sa ilalim ng lupa. Walang gagalaw. Lumapit ka pa ng isang hakbang at mamamatay siya. Ay! Napakatapang mo. Naglakas loob kang pagbantaan ng anak ko. Mahal na emperador. Haha. Hindi ba't inakusahan niyo siyang may lihim na ugnayan sa ibang lalaki? Tutulungan ko kayong linisin ang inyong sambahayan. Dapat niyo akong pasalamatan. Zhu Wenyuan. Tapos ka na. Magsalita ka. Umatras kayong lahat, umatras. Guro. Dumaan sa kanlurang pintuan ng karwahe. Habulin niyo. Bilisan mo ang pagpapatakbo. Ayan. Hahaha, pangarap lang niyang maabutan ako. Zhu Wenyuan. Haha. Ano namang halimaw yan? Sinabi na ni Xiao niyan. Ngayon, kahit langaw ay hindi makalilipad palabas ng lungsod. Ikaw, lumapit ka pa at mamamatay siya. Salitre, asupre at uling. Kulang na lamang ng mitsa. Sana ay hindi na ito kailanganin. Zhu Wenyuan. Kilala mo ba ito? Ay. Ano yon? Kapag sinindihan ang pulbura sa sabog ito. 10 dangkal ang lawak sa lahat ng direksyon. Huwag mag-iwan ng kahit isang buhay. Sino ang tinatakot mo? Halika, mamatay tayong magkasama. Bibilang ako hanggang 3. Nababaliw ka na ba? Siya ang babaeng mahal mo. Huwag kang lalapit. Zhu Wenyuan. Pinatay mo ako. Wala kang silbi. Dinukot mo ako kaya hindi ako makakatakas. Pinatay mo ako. Puputol-putulin ka ng aking ama hanggang sa wala nang matira. Ako. Bitawan mo ako. Isa ka lamang kriminal na karapat dapat sa kamatayan. Isang kamatayang hatol laban sa isang marahas na pagkapugot-pugot. Alin ang pipiliin mo? 3. Huwag mo akong patayin. Tama na ang satsat. Ayos ka lang ba? Iyong bombang may pulbura. Hindi naman nakakonekta ang mitsa, hindi ba? Nahuli mo ang sikreto ko. Hahaha, pagkalipas ng 3 araw. Sasalakayin ng malaking hukbo ng kalaban ang lungsod. Mamamatay kayong lahat. Mahal na emperador, may ulat mula sa tagapagmasid na mga ngabayo.
30,000 kabalyero mula Liangzhou ang nakatawid na sa ilog Heshui. Sa loob ng 3 araw, tiyak na nasa ilalim na ng pagkubkob ang lungsod. Ilang kawal ang nagtatanggol sa kabisera. Mahal na emperador. Wala pang 8,000. Mahal na emperador, sa palagay ko, dapat tayong magpadala ng sugo upang humingi ng kapayapaan. Kung hihingi tayo ng kapayapaan, ang hinihingi ng mga taga Liangzhou ay lupa at bayad pinsala. Mahal na emperador, habang may buhay, may pag-asa. Tama na, ang tanong ko ay, sino ang maglalakas loob na lumaban? Bigyan niyo ako ng 3 araw. May plano ako. Lene. Ano namang magagawa ng isang delivery rider na tulad mo? 30,000 kabalyero. Kaya mo bang maglabas ng 30,000 kawal mula sa kung saan? Hahaha. Kapag natalo ako, mawawala ang ulo ko. Kapag nanalo ako. At kung manalo ka, ano mayon? Isa lang ang gusto ko. Magsalita ka. Gusto ko ng isang banal na utos mula sa mahal na emperador. Ipagkaloob sa akin ang pahintulot na magpakasal. Kasuklam-suklam, kabalbalan. Ako ang nagligtas sa buhay ng inyong anak na babae, mahal na emperador. Kung nailigtas ko ang inyong anak na babae, kaya ko ring iligtas ang buong dinastyang Zhou. Hindi ako makapusta. Napakahina mo para sa isang delivery rider. Kung mapapaurong mo ang kalaban sa loob ng 3 araw. Ako mismo ang mangangasiwa sa inyong kasal. Kung mabigo ka sa loob ng 3 araw. Maaari ninyong ipapugot ang aking ulo. Xiaonian, ano ba talaga ang tinatawag mong apoy mula sa langit? Mayroon itong maraming yugto ng pagpapasabog. Unang yugto, mga supot ng pulbura. Sasabog ang mga ito at yayanigin ang mga kawal at kabayo. Ikalawang yugto, mga paputok. Mapupuno ng apoy ang buong kalangitan. Iisipin nilang parusa ito mula sa langit. Ikatlong yugto. Isang pader ng apoy na 10 dangkal ang lapad. Hindi makakalampas ang mga kabalyero. Ang mga bagay mula sa mundo mo. Hinaluan ko ng kemikal at pulbura. Dinagdagan ko pa ng kaunting imahinasyon. Dahan-dahan sa pagbitbit ng mga supot ng pulbura roon. Huwag ninyong ihulog. Guro, tapos na ang pagkakabit sa pader sa silangang bahagi ng lungsod. Napatalas na ang lahat ng tulos. Nakalatag na sa buong daanan. Bakit niyo ako tinutulungan? Iniligtas mo ang mga buhay namin. Kumain ang hotpot mo ang asawa ko. Sabi niya, buong buhay niya ay wala pa siyang nakakain na ganito kasarap. Sabi ng guro, hindi mga lamok ang mga karaniwang tao natin. Kaya naming protektahan ang sarili naming tahanan. Protektahan ang kabisera. Protektahan ang dinastyang Zhou. Bukas. Bibigyan natin sila ng isang palabas na parang paputok. Kinakabahan ka. Kaunti. Ang sinabi mo kaninang hapon sa korte. Seryoso ba talaga yon? Aling sinabi? Iyong tungkol sa pagpapakasal sa akin. 25 taon na akong nabubuhay. Wala pa akong sinabing maseryoso pa roon. Heh. Kung niloloko mo ako, gawin mo na lang akong sahog sa hotpot. Heh, darating ba sila bukas? Darating sila at mas mabilis kaysa inaakala natin. 24 na oras. Kaya ba nating manalo bukas? Kaya natin. Napakatatag ng loob mo. Tinutahak natin ang landas ng apoy. Iba ang atin. Ito na lang ang natitira. Magpaputok tayo ng maliit na paputok. Gusto mo bang panoorin? Ay. Ang liit naman. Itabi na lang ang natitira para bukas. Ang tagapaghula na ito. Kung mamatay ka bukas, magpapakasal ako sa iba. Hindi mo magagawa yon. Paano mo nalaman? Heh. Dahil hindi mo pa natututuhang umorder ng delivery. Heh, Shen Xiaonian. Lanan. Bukas, gusto kong kumain ng mahiwagang noodles na ikaw ang nagluto. CJ, pagkatapos ng laban na ito, pakakainin kita habang buhay. Ang huling candy. Ang tamis. Heh. Kainin mo na sa kamatulog. Magiging maingay bukas. Tara na.
Lumapit ka pa. Gaano kalayo? 50 zang. Kapag pumasok sila ng 50 zang, tatamaan ng 7. Guro, handa na ang silangang hanay. Lahat, yumuko. Takpan ang mga tainan nyo. Hahaha, yan na ang pader na yan. Bigyan niyo ako ng 1 oras. Ay. He, ay, ay. Ay, ay. He, ay, ay. Ay, ay, ay. Ano ba yon? Hindi man lang natakot. Magpatuloy. He. Nagsisimula pa lang ito. Yehe. Bawal umatras. Paano matatakot ang hukbo ng dinastyang Zhou sa mumunting paputok? Sumugod sa kaparangan na yon. Atin ang pader ng lungsod. Ilan pa ang natitira? Sapat pa para ihatid sila sa kabilang buhay. Kung ganoon, sabay natin silang ihahatid. Mga Ginoo, handa na ba kayong manood? Handa na. Kung ganoon, bababa ang apoy mula sa langit. Bumaba na ang apoy mula sa langit. Sa pagkakataong ito, buhay ko ang nakataya. Ito, ano ito? Nagagalit ang mga Diyos. Ipinapataw ng mga Diyos ang kanilang parusa. Matagal mo nang alam. Lenwe. Saan ka ba talaga nagmula? Ilang delivery na ba ang naihatid mo? Guro, isa ka talagang diwata. Anong diwata? Ito ang tinatawag na husay. Magaling ba ako? Sakto ang dating. Ilan pa ang natitira? Sapat pa para sa isang biyahe. Kung ganoon, sabay natin silang ihatid. Natatakot ka ba? Hindi ako natatakot basta kasama kita. CJ. Kung ganoon, ipadala na natin sila sa kabilang buhay. Bato, bigyan niyo ako ng mga bato. Dumating na sila. Ay. Ay. Hi. Ay. Akala mo makakanti mo ang manugang ko? Tiya, hindi ko naman siya biyanan. Matagal nang dapat itong ginawa. Guro, narito na kami. Ibigay ninyo sa amin ang kaliwang bahagi. Ilan pang mitsa ang natitira? 300, walang kulang kahit isa. Sa silangan, 72 ang nabihag. Sa kanluran, nalipol. Huwag nang mag-ulat, ihagis na lang ng basta-basta. Mga kapatid, sabi ng guro, ihagis na lang ng basta-basta. CJ. Mag-focus kayo. Ano ba? Salamat. Buhay ko ang utang ko sa'yo. Babayaran kita sa susunod na buhay. Ang laki ng utang ko sa'yo hanggang sa susunod na buhay. Pati ang palawit na ito, kailangan kong bayaran. Kuya Shen, kakayanin ko pa. Buhay ng ating mga kababayan ang nakasalalay. Ngayon, ipinaubaya ko ito sa'yo. CJ. Sabay natin silang ihatid pauwi. Ang watawat ng mga kabalyerong bakal mula sa hangganan. Dumating na ang mga kawal na panaklolo. Dumating na ang mga kawal na panaklolo. Ay. Patayin, patayin, patayin. Sumuko. Sumusuko na ako. Huwag niyo akong patayin.
Kuya Shen, inutusan kaming dumating mula sa Taishan sa hangganan upang tumulong. Naantala kami ng 3 araw sa daan. Nahuli ang inyong pangkat. Hindi naman nahuli. Tamang-tama ang dating ninyo. Nanalo tayo, panalo tayo. Hahaha, matandang babae, 10 ang pinabagsak ko, 10. Sa laban na ito, gumamit tayo ng 367 bala. 2,400 mamamayan ang lumahok sa laban. 372 ang namatay para sa bayan. Tagapagsagip Shen, tagapagsagip Shen. Shen Xiaonian, Shen Xiaonian, Shen Xiaonian. Ipatawag si Shen Xiaonian para humarap sa emperador. Ang abang mamamayan, si Shen Xiaonian, ay narito po. Nagbibigay galang po ako sa inyo, mahal na emperador. Walang hiya ka, nasa harapan ka ng emperador, bakit hindi ka lumuhod? Mahal na emperador, masama po ang tuhod ko. Noong digmaan, 3 araw siyang nagbantay sa pader ng lungsod kahit sira ang daan. Sa laban ng pagtatanggol sa lungsod ni Shen Xiaonian. Ikaw ang may pinakamalaking ambag. Ang mga mamamayan ang may pinakamalaking ambag. Itinatanghal kita bilang dakilang general na tagapagtanggol ng bayan. Gagawaran kita ng gintong tatak at lilang sintas. At bibigyan ka ng sahod na para sa ranggong 3. Isang delivery rider na may ranggong 3. Mahal na emperador, salitan nyo ay batas. Mahal na emperador, ayoko pong maging general. Oh. Paano natin napanalunan ang laban na yon? Dahil hinarang ng mga mamamayan ang mga palaso gamit ang mga pinto. Dahil naitala ni Afu ang lahat ng 300 mitsa. Walang kahit isang mali. Dahil kay Tiawang na nagpabagsak ng 12 kalaban gamit ang pamasa niyang patungan ng masa. Dahil kay Mang Wu ang ating tagapagtala ng mga kwenta. Gumamit siya ng mga piraso ng palara upang ipakita ang sikat ng araw at magpadala ng hudyat sa mga kawal na panaklolo. Dahil sa prinsesa. Dahil sa taong nanatili sa tabi ng abang mamamayan at nakipaglaban hanggang sa huling sandali. Isa lamang akong karaniwang tagahatid ng delivery. Nagkataon lang na may alam akong mga bagay na hindi alam ng iba, General. Hindi ko po kayang gampanan yon. Hahaha, isa lang siyang tagahatid ng delivery. Kung ganoon, ano ang nais mo? Nais ko pong hilingin sa mahal na emperador na lagyan ito ng selyo. Anong selyo? Legal na pagpapatakbo ng negosyo. Nais ng Shenjie Delivery na magpatakbo ng negosyo. Nang hayagan sa kabisera. At kumita sa sariling kakayahan. Nang marangal at hayagan. Iyan lang ba ang nais mo? Opo, iyan lang po. Sigurado ka na ba? Maraming salamat po, mahal na emperador. Ngunit hindi lamang iyan ang ipagkakaloob ko sa iyo. Igagawad ko rin sa iyo ang isang kasal. Prinsesa Aning. Handa ka bang pakasalan ang tagahatid ng delivery na ito? Ha? Aning, ano ang palagay mo? Opo, hahaha. Ang malaking kasal ay sa loob ng 3 araw. Maraming salamat po, mahal na emperador. Ipinagkakatiwala ko sa iyo ang aking anak. Hindi po ako nangangahas. Sa utos ng langit. Ipinababatid ng emperador na itinalaga si Shen Xiaonian bilang opisyal na ika-4 na ranggo na tagapaglingkod sa harapan ng emperador. Ginawaran siya ng titulong sugo ng kabuhayan ng bayan. Pinahihintulutan siyang magbukas ng 36 na sangay ng Shenjie Delivery sa kabisera. Ano ba ang ranggong ito? Ngayon ko lang ito narinig. Ano pa ang kasunod? Igagawad din ang kasal kay Prinsesa Aning. Ang malaking kasal ay sa loob ng 3 araw. Ipinagkaloob ang utos. Magiging asawa pala ng prinsesa si Kuya Shen. Mabuti. Makakapag-asawa na rin ng prinsesa ang karaniwang mamamayan. Sandali, hindi tama. Tagahatid ng delivery si Kuya Shen. At si Prinsesa Aning ay mula sa marangal na angkan. Ano naman ang hindi pwedeng mangyari? Magkatabi silang nakikipaglaban sa ibabaw ng pader ng lungsod. Nasaan ka ba? Ha? Bakit nakatulala ka lang? 3 araw na lang, 3 araw. Kailangan nating asikasuhin ang lahat ng candy, alak at handaan para sa kasal. Mang Wu. Maglaan tayo ng budget para sa 200 mesa ng handaan. 200 mesa, akala mo ba nagpapakain tayo ng buong kawan? Aanyayahan ang mga kaibigan natin mula sa negosyo sa kabisera. Pati ang mga tumulong sa atin sa pamahalaan ay aanyayahan. Aanyayahan din ang tagapamahala ng sangay ng pamilya Wu. At ang mga kinatawan ng mga mamamayan ay aanyayahan. 200 mesa, kaunti pa ngayon para sa akin. Gamitin natin ang sariling fruit candy ng Shenjie para sa mga candy sa kasal. Makokontrol natin ang gastos. Kumuha tayo ng alak kay Manager Liu. May utang siyang pabor sa atin. May bibigay niya ito sa kalahating presyo. Guro. May dumating mula sa palasyo. Naghahatid ng damit pang kasal. Ay. Guro, bakit hindi ka masaya? Pakiramdam ko masyado itong minadali. Hindi naman ito minadali.
Mahigit 1 buwan na mula nang magkakilala kayo ng prinsesa hanggang ngayon. Kanino mo naman natutuhan ang pananalitang iyan? Sabi ni Tiawang, ganyan ang tawag ng mga taong may karanasan. Sige na, magtrabaho na tayo. Hindi ako makatulog. Lanan. Bukas na ang malaking kasal. Ito na ba ang buong yaman ng pamilya mo? Lanan, simula nang makarating ako sa panahong ito, sila lang ang tanging inaasahan ko. Mula nang makarating ako rito. Wala naman, galing ako sa isang napakalayong lugar. Shenzhen. Kahit saan ka pa nanggaling. Bukas, ikaw ang taong pakakasalan ko. CJ. Ay na, sinabi ko kay Tiawang na magsusuot ako ng damit pangkasal bukas. At magsusuot pa ng baluting pang delivery. Ha? Sabi niya, tradisyon daw ito ng pamilya Shen. Hahaha, Tia, ang arte mo naman. Pati mga gamit mo. Wala akong pakialam sa mga gamit mo. Sa amin, prinsesa. Bago ikasal, nanunumpa ang magkasintahan sa ilalim ng buwan. Anong sumpa? Isinusumpa ko na sa buong buhay ko, ang mga order mo lang ang ihahatid ko. Kahit anong panahon, walang makapipigil. At kapag nahuli, libre ang delivery. Ano ba? Ang pangit pakinggan. Maganda kaya. Gusto ko. Produkto ng Shenzhen Delivery. Libre ang lahat ng order ngayon. 2 bawat tao. Yinen, anong candy ito, ang tamis naman. Guro, gawa ito sa pulot at katas ng prutas. Ang tawag dito ay candy na nakaagaw ng saya. Mabibili na rin ito sa tindahan natin sa susunod. Halika, Mangwu, inom tayo. Sige, libre ito at walang sisingilin. Buksan na natin at uminom. Ang sarap, Tia, 60 taon na akong nabubuhay. Pero ngayon lang ako nakatikim ng ganitong alak. Ngayon lang ako nakaramdam ng ganitong saya. Mabuti naman, 3 taon akong nakakulong sa bilangguang imperial. Akala ko roon na ako mamamatay. Hindi ko akalaing mabubuhay pa ako at makaiinom ng ganitong alak para sa kasal. Para kay Kuya Shen. CJ. Hahaha. Xiao niyan. Regalo ito sa kasal. May 36 na sangay. 12 sa kabisera. 24 sa mga karatig na bayan ng Zhaoxian. Balang araw, ihahatid ng delivery natin ang mga order sa buong mundo. Salamat. Guro, dumating na ang takdang oras. Nasa kanto na ang karwaheng may bulaklak ng prinsesa. CJ. Ang pangit naman ng baluting yan. Delivery ito. Delivery man o hindi, kailangan mo pa rin itong isuot. Kapag pumasok ka na sa tahanan ng pamilya Shen. Bilang delivery man, kailangan mong sundin ang mga tuntunin ng pamilya Shen. Delivery. Kung ganoon, may ipapangako ka sa akin. Isama mo ako sa paghahatid ng delivery sa hinaharap. CJ, pangako walang bawi. Asawa. Yuko ang mag-asawa sa isa't isa. Tapos na ang seremonya, delivery. Ihatid na sila sa silid pangkasal. Hahaha. Sa unang pagkakataon mula nang mapunta ako rito. Pakiramdam ko, tunay ko na itong tahanan. Tara na. Yan tara. Bakit ka lumabas, hindi ba dapat nasa silid pangkasal ka? Halika. Ito na ang huli nating stop. Pagkatapos kong iligpit ang mga ito. Isa na lang talaga akong delivery man. Sabi mo, nagde-deliver ka ng pagkain. Ano ba talaga ang ibig sabihin ng delivery sa inyo? Kapag may gustong kumain, maglalagay siya ng order. Tatanggapin ko ang order at kukunin ang pagkain. Pagkatapos, sasakay ako sa sasakyang may 2 gulong at dadaan sa mga kalye at eskinita. Ihahatid ko ang mainit na pagkain sa mismong kamay ng umorder. At ihahatid ko ito sa tamang oras. Sasabihin niyang salamat. Ganoon lang. Ganoon lang, parang pangkaraniwan lang, hindi ba? Hindi ito pangkaraniwan. Ang ibig mong sabihin sa inyo. Kapag may nagugutom, may maghahatid ng pagkain diretsyo sa pintuan niya, tama. Tandaan mo. Tala. Kahit umihip ang hangin o umulan, tala. Kahit gaano kalayo, tala. Basta may order, tala. Siguradong maihahatid. Kung gayon, tiyak na napakagandang mundo iyon.
Social naman pero pakiramdam ko mas maganda rito. Bakit? Dahil dito wala kang bad review, ikaw lang. Delivery. Sinasabi mo na naman ang kakaiba, delivery. Ito na ang huling order. Para sa'yo. Ang ganda. Ang huling kaunting pulbura. Ang huling kaunting pulbura. Lahat ibinigay na sa'yo. Ang order mong ito lang ang ihahatid ko. Libre ang lampas sa oras. Parusa sa bad review. Delivery. Kung gayon, bibigyan kita ng 5-star rating. Sinta. Ano? Wala namang problema sa atin. Maestro at ginang. Bilisan niyong uminom ng tagay. Tara na, oras na para harapin ang mga demonyong lasing na yon. Shen. Shen Seonyan. Yung tawag mo kanina, Sinta. Tawagin mo ulit. Haha, ayaw kong tawagin. Itira mo na lang, dahan-dahan mong itawag sa susunod. Shen Seonyan, ikaw. Prinsesa. Ngayon, mag-asawa na tayo. Alam ko na. Hindi na kailangang ipaalala. Tala. Tala, pagsisisihan mo ba? Pagsisihan ng ano? Ang mapangasawa ang isang tagahatid ng delivery. Walang dangal. Walang kayamanan. Kundi isang sirang kahon. At isang kumpol ng mga kakaibang lumang ideya. Ang pinakasalan ko ay hindi ang kahon mo. At hindi rin ang mga ideya mo. Ang pinakasalan ko ay ang taong nagsabing mananalo sa ibabaw ng pader ng lungsod. Yung taong gumamit ng huling kaunting pulbura para magpalipad ng mga paputok at pasayahin ako. Yung tao na nang hindi pa ako pinaniniwalaan ng lahat. Siya ang naniwala sa akin. Ano ang tinitawa mo? Tinutukso mo ba ako, Shen Seonyan? Noong nakaraang buhay, 10 taon akong naghatid ng delivery. Walang bahay, walang kotse, walang asawa. Walang bahay, walang pamilya, walang asawa. Sa pagkakataong ito, nagbago ako ng buhay at naging prinsesa. Paano ba ang kwentang ito? Puro kita ang resulta. Sino ba ang nagsabi sa'yo na kunin mo? Halata namang ako mismo ang nagdala at nagtanong. Hahaha. Tigilan mo na ang tawa. Heh. Delivery. Sa amin, delivery. Delivery. Natapos na ang huling order. Kailangang kumpirmahin ang natanggap na paninda. 5-star rating, Sinta. Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, perpekto at kompleto ang lahat. At maayos nang naisara. Ang order na ito ay naihatid na. Kung gayon, may susunod pa ba? Araw-araw ay may Shen na maghahatid habang buhay. Delivery.